Siya si Rusty, ang loyal dog. Dati siyang may owner, pero simula na nagkaroon siya ng anak, inabandona na siya ng owner niya at pilit na tinataboy. Umabot pa sa punto na sila mismo ang nagpahuli kay Rusty para makuha ng dog pound. Ang katwiran nga kasi nila, hindi na nila kailangan si Rusty, hindi na nila gusto dahil nga may anak naman ito. Pero mabuti na lamang talaga, meron nagkaroon ng concern kay Rusty, ang kapitbahay nila, si Ma'am Edith at si Ma'am Vilma. Bukod sa sila ang nagpapakain kay Rusty, kapag meron sila, nagpo-foster, sila din ang mismong nag-report sa amin para matulungan na matubos si Rusty sa dog pound. Mabuti na lang din talaga at naging smooth ang lahat sa pagtubos kay Rusty. Nung una, ang plano talaga sila Ma'am Edith na lang ang magpo-foster kay Rusty. Ang kaso nga lang, sa sobrang pagka-loyal ni Rusty sa amo niya, tumatakas siya at kahit na gustuhin man siyang ikulong nila Ma'am Edith, nagwawala naman siya. Bukod sa nandun kasi ang anak niya sa dati niyang owner, mas gusto niya doon. Ganun kasi talaga ang mga aso kapag may owner sila. Kahit na hindi nila alam na ayaw na sa kanila, pilit pa rin talaga sila na bumabalik. At ang pinakakinakatakot nga nila Ma'am Edith at Ma'am Vilma mangyari ulit na ipahuli siya sa dog pound. At baka maging worst pa ang mangyari. Kaya hinanapan namin ng adopter si Rusty. Alam niyo ba, halos ilang buwan, ilang linggo namin na patuloy na pinapost si Rusty. Medyo natagalan nga dahil nga siguro hindi niya pa oras, pero laking pasasalamat namin dahil kay Ma'am Rose napusuan niya si Rusty at siya na ang naging bagong fur parent ni Rusty. At sobrang laking pasasalamat din namin kay Ma'am Rose dahil kahit na sobrang layo ng location niya, sa Isabela pa kasi si Ma'am Rose, bali doon dinala si Rusty. Siya ang sumagot ng transpo na 7K at dinagdagan lang ni Ma'am Edith. Pero sobrang nakakahanga, no? Yung willingness niya na ma-adapt si Rusty. Kasi yung gumastos ka pa lang, di ba? Isang factor na yon. Nung una, nung pagkarating ni Rusty doon sa kanila, medyo nag-a-adjust pa siya dahil nga may mga kasama rin naman siya na ibang fur babies doon. Gustong-gusto siya laruin ng mga ibang aso. Ang kaso, si Rusty nga naninibago pa. Pinaliguan din siya at paunti-unti siya nag-a-adjust doon sa bago niyang bahay at bago niyang fur parent. Pinavet din siya nila Ma'am Rose na diagnose nga na napag-alaman nga na mababa ang platelet niya at positive siya sa Ehrlichia. Continuous pa rin naman po ang medications niya pero wala naman po tayong dapat ipag-alala dahil nakikita naman po namin na sobrang responsible ni Ma'am Rose kay Rusty at siguro iba rin talaga yung naging impact ni Rusty sa kanya kasi dami rin naman talaga ng pinopost namin na for adoption at lahat naman po ay dumadaan sa screening. Kaya masaya kami dahil meron na nagmamahal, nagkakalinga at nag-aalaga kay Rusty. Hindi niya na kailangan ipilit yung sarili niya sa dati niyang owner na hindi naman siya pinapahalagahan. Na sa una lang magaling, porket siguro dati nung tuta pa siya, cute. Madami din tao na ganyan na gusto nila kapag tuta lang pero kapag lumaki, ayaw na nila. Nakakadurog lang ng puso yung part na pinipilit ni Rusty yung sarili niya pero hindi niya alam na mismong owner niya yung nagpahuli sa kanya sa dog pound. Pero all in all, sobrang saya po namin para kay Rusty. Hayaan niyo po, sa mga susunod, magpo-post pa rin po kami ng mga update kay Rusty, kung ano na pong kalagayan niya doon sa fur parent niya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa sumusuporta sa amin, sa panonood ng videos, pag-share, pag-comment and like sa mga post namin para ma-boost yung mga fur adoption namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.